Nag-umpisa ang gabi ng kasiyahan sa kabilang bayan ng Aurora. Isang inuman ang naganap matapos ang malaking selebrasyon, kung saan si Marco ay isa sa mga dumalo. Wala itong balak magpaiwan sa kasiyahan, ngunit sinunod nito ang bilin ng asawa na huwag magmamadaling umuwi at siguraduhing ligtas sa kanyang pagbiyahe. Alam din ng asawa niyang kahit pa gusto nitong mapasarap sa kwentuhan at pakikipag-inuman, mas pipiliin pa rin ni Marco na umuwi ng bahay kaysa magpaumaga sa isang inuman. Pagkatapos ng mahabang gabi, tumulak ng papauwi si Marco habang binabaybay ang tahimik na kalsada ng probinsya. Naramdaman niya ang epekto ng pagod at alak. Sinubukan pa niyang pusutin ang mga mata para labanan ang antok, ngunit tila dumiin pa ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata. At nang matansya niyang malapit na rin naman siya sa kanilang bahay, naisipan niyang huminto muna sa may tabi ng kalsada upang sandaling makapagpahinga. Hindi pa man nagtatagal sa kanyang pagkakaidlip, nagising si Marco sa tunog ng isang pagkatok sa may bintana ng kanyang sasakyan. Napabalikwas ito at pilit inaaninag ang pinagmumula ng tunog. Maliwanag ang paligid dahil sa may liwanag ng buwan, ngunit wala siyang makitang tao. Pinakiramdaman niya ang sarili kung kaya na ba niya magmanehong muli, ngunit tila mas sumipa pa ang epekto ng alak, kaya nagdesisyon itong isandal muli ang ulo at ipikit ang mga mata. Ilang minuto pa lamang, nagising si Marco dahil sa muling pagyugyog ng kanyang sasakyan. Sa una, inaakala niyang baka may maliit na lindol lamang na naganap. Ngunit ang pakiramdaman niyang mabuti. Narinig niya ang kaluskos doon sa may ibabaw ng bubungan ng kanyang sasakyan. Napatingala siya. Hinintay na tumahimik muli ang paligid. Ngunit malinaw na may mabigat na gumagalaw sa may itaas ng sasakyan. Nakadama siya ng kaba. Ang una niyang inaalala ay ang kanyang sasakyan. Bagamat ito ay luma na, inaalagaan niya ito ng mabuti, kung kaya ay mabilis siyang lumabas ng sasakyan upang matingnan kung ano ang nasa may bubungan. Pero pag-angat ng kanyang tingin, halos matanggal ang kanyang hininga dahil sa kanyang nakikita. Dahil sa ibabaw ng kanyang sasakyan ay naroon ang isang nilalang. Ang balat nito ay kulay abo. Ang mga mata nito ay parang nag-aalab at ang malalaking pakpak nito ay pumapagaspas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi nagkamali si Marco. Ito ay isang manananggal. Sa kanyang pagkakagulat, agad siyang sumakay muli ng sasakyan. Pinakawalan ng handbrake at tinapakan ng gasolinang halos pasagad na. Humaginit ang kanyang sasakyan sa kahabaan ng kalsada. Ramdam ni Marco ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang patuloy niyang sinusulyapan ang likod sa pamamagitan ng maliit na salamin. Nasa kanyang paglingon-lingon, nakita niya ang nilalang na parang saranggola sa may ere. Sinusundan siya mula sa gilid ng kalsada. Napasigaw na siya ng sobra. Nagsusumigaw ito habang pilit na dinidiinan pa ang gasolina. Tila hindi sapat upang ito'y makalayo. Napakabilis ng kanyang pag-iisip. Alam niyang kailangan niya maghanda na kung sakaling lapitan siya ng nilalang. Naalala niya ang matibay na tubo na laging nasa ilalim ng kanyang sasakyan, na kung sakaling hablutin siya nito, malalabanan man lang niya ito kahit papaano. Habang binabaybay niya ang kalsada, napansin niyang unti-unting kumakapal ang mga puno sa gilid ng daan. Malapit na siya sa entrada ng kanilang barangay, isang lugar na mas ligtas sa kanyang pakiramdam.
Pagliko niya sa kanto ng kanilang tahanan, agad siyang bumasina ng sunod-sunod. Narinig niyang nagbukas ang tarangkahan. Ngunit sa kanyang labis na inis, ang matandang kasambahay pa nila ang nagbukas ng mabagal. Mabilis na bumaba si Marco mula sa kanyang sasakyan. Sinabihan na nito ang kasambahay na siya na ang magsasara ng tarangkahan. Anya, pumasok na ang matanda at ito na ang bahala. Bakas ang kaba sa kanyang boses na nagtataka man ang matanda, agad silang pumasok sa loob ng bahay. Pagkapasok ni Marco, sinalubong siya ng kanyang asawa na halatang nag-aalala. Ika pa sa kanya, bakit daw ito basang-basa ng pawis? Hindi nakatingin ng diretso si Marco. Naika na lamang niya ay masakit ang kanyang tiyan. Kaya nagmamadali ito upang pumunta ng banyo na baka daw siya ay abutan sa loob pa ng kanyang sasakyan. Na napatawa ang matandang kasambahay na nakarinig sa kanilang usapan. Napabiro nitong sinabi habang tumatawa ng matinis na akala daw naman ito hinahabol siya ng manananggal. Napalunok si Marco. Napatingin ito sa may matanda at nakaramdam ng kilabot ng magtama ang kanilang mga mata. Parang may kakaiba sa kanyang ngiti. Isang ngiti na hindi mo gugustuhin makita sa may dilim. Kinabukasan, mas maagang umuwi ang matandang kasambahay sa kanilang probinsya para daw asikasuhin ang kanyang pamilya. Nanatili si Marco sa bahay. Pilit kinakalimutan ang mga nangyari. Ngunit sa kabila ng kanyang pilit na paglimot, isang tanong ang bumagabag sa kanya. Papaanong nalaman ng matanda ang tungkol sa manananggal? Hindi niya magawang itanong ito sa kanyang asawa, ngunit hindi rin mawala sa kanyang isipan na lalong lumalala ang kanyang kaba nang sa mga sumunod na gabi. Tila may nararamdaman siyang kaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Na isang gabi, sinubukan niya magmasid mula sa bintana ng kwarto at sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anino siyang nakita sa kanilang bakuran. Isang figura na hindi niya maaninag, ngunit makikita ang mabigat nitong pagkilos. Hindi siya nagkamali. Ang aninong iyon ay may pakpak. Nagmamadali si Marco na bumaba sa kanilang kwarto, dala ang kanyang tubo. Nasa kanyang paglabas, nakita niyang wala na ang figura sa may bakuran. Ngunit bago pa siya makabalik, narinig niya ang matinis na pagtawa mula sa may itaas ng bubong. Naika nito sa malamig na tinig ay tinawag ang pangalan niya. At pagkatingala niya, nakita niyang muli ang manananggal. Nakangisi at tila nang aakit sa kanya. Nasa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Inihagis niya ang tubo papaitaas. Ngunit sa isang iglap, lumipad ang nilalang papalayo. Sa pagtalikod nito, narinig niya ang huling pagtawa nito. Isang pagtawa na hinding-hindi niya makakalimutan. Simula noon, mas naging maingat na si Marco. Hindi na siya nagmamaneho ng lasing at mas pinili niyang huwag na magpagabi kung hindi naman kinakailangan. Nalaman niya mula sa mga matatanda sa kanilang lugar na may mga nilalang na nagbabantay sa mga lasing at pabaya sa gabi. Sabi nila, ang manananggal ay hindi lamang nananakot, kundi nagbibigay din ng babala. At kung hindi mo papansinin ang kanilang mga aral, maaaring hindi ka na magising sa susunod na pagkakataon.
Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.